Kasi ang kamatayan, walang pinipiling edad at walang pinipiling estado ng buhay. Opo, kung pwede lang pigilin ang kamatayan, yung mga mayayaman, dapat hanggang ngayon, buhay pa yun. Kasi lahat ng mayaman, hanggang gastusin ng lahat ng pera nila. Kaya nga, di ba? Meron pong mga gusto pang mabuhay, pero sasabihin ko sa inyo ito, na kahit gaano kayo kayaman, pag dumating na katandaan ng inyong kamatayan, hindi kayang pigilin ang kayamanan natin ang kamatayan. Tama po? Kaya may mga tao po gusto pang mabuhay, pero pag oras nila, wala na silang magagawa. Pero meron din namang mga tao na sa hirap ng buhay na ito, gusto ko nang mamatay. Meron naman, mga gusto nang mamatay, pero hindi pa mamatay. May kilala nga ako eh. Alam niyo kung sino yun? Si Facundo. Kilala niyo si Facundo? Si Facundo may trabaho, maliit ang sweldo. Doon siya sa pier, tayo tapos ng barko. Si Mang Islaw ay ambisyoso. Ang nais na manugang ay milyonaryo. Kaya kung kumagat ang ligaw, si Facundo ay diretso binigyan ni Mang Islaw ito. Hindi ka dapat maligaw sa ating anak pagkat panagutom, mahirap at hamak. Susama ng loob. Nagkawawa si Facundo. Pinilit na isa ni Manukit ang mundo. Kumuha ng lubid, kumuha ng laso, kumuha ng baril na 45. O bakit sa tulay, lubid ay tinali, ininuman laso at siya ay nagbigti. Nagbaril sa ulo. Ngunit ito'y please, tinamaan ng lubid na lagot ito. Nahulog siya sa ilog, nakainom ng tubig, nailawa ang lason, o anong milagro, nabuhay si Facundo. Diba? Okay tayo? May mga mayayaman, gusto pang mabuhay, pero pag oras na nila, wala na silang nagawa. Meron namang tao na katulad ni Facundo na gusto nang mamatay. Pero dahil hindi pa niya oras, hindi pa siya mamatay. Sipin nyo, naniguro na, kumuha ng lubid, kumuha ng lason, kumuha ng baril, na 45, umakyat sa tulay, lubid ay tinali, ininom ang lason, at siya ay nagbigti, nagbaril sa ulo. Ngunit ito'y please, tinamaan ng lubid, nalagot ito, nahulog sa ilog, nakainom ng tubig, nailuwa ang lason, o what a miracle. Pero sa bagay, tindiyakin ko sa inyo. Dahil matagal na to, patay na rin po ngayon si Facundo. So the reason why I am telling you this, kaya ko po sinasabi ito, kasi minsan po, kung ano-ano po ang pinagkakaabalahan natin sa lupa, ang problema po, may kamatayan. Sa Luke chapter 12, may parable na sinabi ang Panginoon. At alam niyo po kung ano yung sinabi niya na parable? Na meron daw pong isang mayaman na nag-ani ng sagana. Okay? Meron daw pong isang taong mayaman na nag-ani ng sagana. At sinabi niya, tinanong niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala na akong mapaglagyan ng aking inaling buka? Ganito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. Ang sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kakamalik para sa maraming taon. Pagpahingali ka, kumain ka, uminom ka, katuwa ka. Naku, ganun siya katindi. Pero alam niyo, sabi ng susunod na talata, sabi ng Panginoon, ikaw nahalik. Sa gabing ito, kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. At lahat ng mga inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Mga kaibigan, paalalang napakahalaga, may kamatayan. At ang sabi ng Bible, walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo ito. Kung meron pong po pwedeng mag-plus sa screen, Proverbs chapter 27 verse 1. Proverbs chapter 27 verse 1. Ang sabi po, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ang sabi po, wag mong ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So, wala tayong kasiguruhan. Kaya nakakarinig tayo ng mga tao, naku, kahapon lang ang lakas-lakas pa niya. Kausap ko pa nga siya, wala na pala siya. Diba nangyayari po yan? Diba? Wala ko namang alam na sakit, pero namatay. Mga kapatid,
Ang sabi po kasi ni Santiago, James chapter 4, verses 13 and 14. Ang sabi po niya, go to now. Ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mga minamahal na mga kaibigan, kayo po'y inanyayahan ngayong hapong ito para ipaalala po na merong hanggan ng buhay, merong pong kamatayan, at ang nakakalungkot kung ang kamatayan ay darating sa atin nang wala tayong katiyakan ng kaligtasan. So Jesus came na meron pong dahilan. He gave Himself. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Number one, we need to know and to understand His purpose. Amen. Bakit po niya binigay ang kanyang sarili? Amen. Why Jesus Christ gave Himself? Why Jesus Christ gave His life? Why Jesus Christ died on the cross? Why Jesus Christ suffered? Mga kaibigan, paalala lang po, ito po ay pahayag ng pagmamahal. Minsan nakakalungkot makita ng mga tao ang yakap-yakap natin, mga religion. Listen, hindi religion ang nagpakahirap sa atin. Hindi religion ang nagsakripisyo para sa atin. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay para sa atin. Amen. Walang religion na makapagliligtas. Gusto niyo po bang ipaunawa ko sa inyo para mapatunayan ko na ang religion hindi makapagliligtas? Kung ang religion makapagliligtas, ang tanong ko po, bakit kailangan pang bumaba ni Hesus Kristo? Bakit pa po niya kailangan magtiis? Bakit kailangan pa niya magdusa? Bakit kailangan pang bumaba siya mula sa langit? Kung pwede naman pala akong maligtas. Right, come on. Sa pamagitan ng religion. At pagka po tayo medyo pumasyal sa bilangguan, tanungin niyo po yung mga nakakulong, may religion ka ba? Ano sagot? Meron. Yung mga nahook ng illegal drugs, yung mga naging drug addict, yung mga naging kriminal, yung mga, tanungin niyo po kung may religion. Ano po sagot? Meron. Ano pong ibig kong sabihin? Ba't ko sinasabi yan? It means to say na hindi talaga religion ang susi. Dahil dito sa bansa natin, maniwala kayo, kanto-kanto ang relihiyon. Ha? Ang daming relihiyon dito po sa ating bansa. Pero mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, damhin niyo po ang puso ng inyong lingkod na ang concern ko po is to make you understand that religion cannot save us. Right, tama po. So Jesus Christ gave Himself sa anong dahilan?